Welcome back to my channel. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa susunod na video. Ngayon ay ibabahagi ko para sa inyo ang isang mainit na labanan ng pelikulang One Piece. Sa bahaging ito, iniimbitahan ang grupo ni Luffy sa Pirate Festival kung saan nagtitipon ang lahat ng pinakasikat na pirata sa mundo. Hindi nila inaasahan na mahuli sila sa pakana ng isang napakadelikadong individual. Siya ay isang maalamat na pirata na kilala bilang anak ng isang demon na isang tripulante sa barko ng Pirate King Rogers. Ang kanyang layunin ay alisin ang lahat ng makapangyarihang mga pirata sa Navy upang maging pinakamalakas. Kaya dapat lumaban si Luffy, kasama si Boa Hancock at ang iba pa para pigilan siya. Ngunit bago iyon, dapat labanan ng grupo ni Luffy ang isang grupo ng mga bounty hunter na patuloy na bumaril ng mga laser sa kanilang barkong Sunny. Pagkaraang matalo ni Robin at Zoro ang grupong ito, lumitaw ang isa pang grupo na labis na ikinainis ni Luffy at iniisip kung saan sila nanggaling. Gusto pala ng leader ng grupong ito na hulihin si Luffy dahil ang bounty niya ngayon ay 1.5 billion belly. Bago magtungo sa Pirate Festival upang talunin ang maalamat na piratang si Bullet, dapat harapin ng grupo ni Luffy ang bounty hunters na nakapaligid sa kanila. Pagkatapos ay pinalakas ni Franky ang barko, gamit ang cola upang makatakas mula sa kanila. Sa huli, ang partido ay nakatakas mula sa bounty hunters, ngunit ang Sunny Ship ay nakatanggap ng malaking pinsala. Napagtanto ni Robin na malapit na silang habulin. Sa kabutihang palad, natuklasan ni Brook ang isang isla habang si Chopper ay nag-aalala tungkol kay Sunny na maubusan ng cola. Kung mahanap sila ng mga kaaway, mas lalo silang mahihirapan. Natuklasan ni Nami at Franky na ang isla ay puno ng mga cola, kaya humingi si Luffy ng pera kay Nami para makabili ng cola para sa lahat. Kahit alam ni Nami na gusto lang magsaya ni Luffy, binigyan pa rin niya ito ng pera pambili ng cola. Nang mag-cola at nagre-relax si Luffy, may dumating na babae para ibenta sa kanya ang tubig, pero gusto lang daw niyang bumili ng cola. Ginabayan siya ng babae sa isang kalapit na pagawaan ng cola, na nasa ilalim ng kontrol ng isang mapanganib na gang. Nang si Luffy ay patungo sa pabrika, muling lumitaw ang mga bounty hunter at pinalibutan siya, na humantong sa isang matinding labanan. Kahit na lumaban si Luffy, binaril siya at nahulog sa bangin, na dinala ng tubig. Ang Pirate Queen na si Boa Hancock ay naliligo sa malapit nang bigla siyang siniil ni Luffy sa ibabaw niya. Nang makita si Luffy, agad na naman nahulog si Hancock sa kanya. Samantala, si Sidray, ang pinuno ng bounty hunters, ay naging mas uhaw sa dugo at nagpaplanong harapin ang parehong Luffy at Hancock. Nagsimulang magpantasya si Hancock na dumating si Luffy para hanapin siya. Biglang nahanap sila ng mga bounty hunter at tinambangan sila. Inatake nila si Hancock, kaya pinalaki ni Luffy ang kanyang katawan na parang lobo upang protektahan siya mula sa pag-atake. Lumalabas na gustong protektahan ni Luffy si Hancock at pigilan ang bounty hunters na makita ang marka ng pagkaalipin sa kanyang likod. Bagamat napagtanto ni Hancock ang intensyon ni Luffy na protektahan siya, ngunit kailangan din niyang ipakita ang kanyang lakas, hindi siya maaaring magmukhang mahina sa harap ng kanyang future husband. Agad nitong binihag ang mga taong ito at labis silang nabighani kay Hancock. Kaya agad silang inatake ni Luffy habang ginawa silang bato ni Hancock sa kanyang patuloy na pagpapaputok ng mga palaso. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang dalawang kapatid na babae at nagdala ng mga damit na isusuot ni Hancock. Ngayon ang taong taba na lang ang natitira, kaya agad siyang nagpalabas ng gas, na iniwan si Hancock na hindi makahinga. Tumalon si Luffy at hinila siya palabas. Nang makitang hawak ni Luffy ang kanyang baywang, si Hancock ay patuloy na nabibighani sa kanya. Ngunit si Luffy ay patuloy na nahuhumaling at nagpasya ang dalawa na tumakbo patungo sa base ng kalaban. Sa oras na ito, inihayag niya kay Luffy na naghahanda siya para sa kasumpa-sumpang Pirate Festival, isang kaganapan na ginaganap tuwing 7 taon, na nagtitipon ng lahat ng pinakakilalang pirata sa mundo na may kabuoang bounty na lampas sa 10 bilyong belly. Excited si Luffy at gustong dumalo sa festival. Biglang sumulpat ang isang lalaking nagngangalang Sidray. Agad siyang naglunsad ng pag-atake kina Luffy at Hancock, at pareho nilang napagtanto na sila ay napapaligiran. Paulit-ulit niyang sinugod si Luffy, ngunit ginamit ni Luffy ang hockey para kontrahin ang kanyang mga suntok. Samantala, napapaligiran din sina Zoro at Sanji ng ilang mga kalaban, ngunit lumitaw ang isang grupo ng mga sibilyan, na nagsasabing napilitan silang lumaban. Habang nakikipaglaban pa rin si Luffy kay Sidray,
isang babae ang humakbang upang hamunin si Hancock. Inutusan niya ang kanyang hukbo na salakayin siya, ngunit ginawa silang bato ng kapangyarihan ni Hancock. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang babaeng ito na ang kanyang koponan ng bounty hunter ang pinakamalakas sa dagat. Napagtanto ni Hancock na ang kanilang mga sandata ay puno ng gas. Habang si Luffy ay nakikipaglaban pa rin kay Sidre at si Sidre ay nagsabing, isang pirata na may 1.5 bilyong beling ngunit napakahina. Nagalit si Luffy at agad na gumanti, inatake siya pabalik. Nang si Sidre ay naglunsad ng isang pag-atake sa kanya, pagkatapos ay pinalaki ni Luffy ang kanyang katawan upang harangan ang pag-atake mula kay Sidre, na naging dahilan upang si Sidre ay mapatalsik pabalik. Ngunit si Sidre ay hindi nagpapakita ng senyales ng takot o pag-aalala. Sinabi niya na hinahamak niya ang mga pirata na gumagamit ng mga kapangyarihan ng Devil Fruit, na isinasaalang-alang ang mga ito ay walang iba kundi ang mga hindi gaanong mahalagang mga bug sa mundong ito. Lahat pala ng dati niyang crewmate ay pinatay ni Bullet. Simula noon, nagtanim na siya ng matinding galit sa mga pirata na may kapangyarihan ng Devil Fruit. Sa sandaling ito, sinisipa rin ni Hancock ang babaeng ito pabalik, kaya napaatras siya. Sumugod din ang dalawang kapatid ni Hancock para magbigay ng suporta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagsama-sama ang mga kalaban at determinadong hulihin ang grupo ni Luffy. Biglang nagutos si Sidre ng pag-urong, balak na gamitin ang kanyang lihim na sandata laban sa kanila. Hinabol siya ni Luffy at naglunsad ng rubber rocket sa factory nila. Habang ang dalawa pa ay abala sa magkapatid na Hancock, pumasok si Sidre sa factory. Balak pala ni Sidre na gamitin ang sikretong sandata para talunin si Bullet. Gayunpaman, nagpasya siyang subukan muna kay Luffy ang sandata. Sa patuloy na paghahanap ni Luffy kay Sidre, nakatagpo siya ng mga lokal na sibilyan. Na-hostage pala ni Sidre ang pamilya nila para pilitin silang ipaglaban siya. Palihim na isinuot ni Sidre ang kanyang armored suit, kumpiyansa na sinasabing kayang talunin ng kanyang mga sandata ang lahat ng mga pirata na gumagamit ng Devil Fruits. Tumalon siya at nagawang suntukin si Luffy na pinalipad sa ilang pader. Samantala, nakikipaglaban si Hancock sa dalawang alipores ni Sidre sa labas. Nakapagtataka, napatunayang napakalakas ni Hancock, madaling ibagsak ang isa sa kanila gamit ang isang sipa. Nang sumugod din ang babaeng ito, sinipa siya ni Hancock, na naging bato rin. Habang ang sitwasyon ay tila mahirap para kay Luffy na walang humpay na inaatake ni Sidre, napansin ni Luffy ang isang kahinaan sa sandata ni Sidre. Agad na inactivate ni Luffy ang Gear 2 at sumugod, naghatid ng maraming suntok. Nakapagtataka na nakatayo pa rin si Sidre sa kanyang kinatatayuan, habang si Sidre ay nagpapatuloy sa babol tungkol sa kanyang mga paniniwala, na sinasabing hindi totoo ang One Piece, at lilipulin niya ang lahat ng mga pirata na gumagamit ng Devil Fruits. Dahil sa inis sa mga salita ni Sidre, kumpiyansa na sinagot ni Luffy na hindi niya kayang talunin ang sinumang pirata, kaya lumokso si Luffy at inactivate ang Gear 3, na naghatid ng isang malakas na suntok diretso kay Sidre. Pilit man lumalaban si Sidre ng buong lakas ay napatumba pa rin siya sa suntok ni Luffy. At ganoon din, si Luffy ang nagwagi sa labanan. Bigla niyang nakita ang isang imbitasyon sa Pirate Festival na nahulog. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang isang nagngangalang Festa, ang organizer ng Pirate Festival, dahil nalaman niyang natalo ni Luffy si Sidre at dadalo sa event. Nais masaksihan ni Festa ang pakikipaglaban ni Luffy sa maalamat na pirata na si Bullet. Sa oras na ito, ang mga tauhan ni Luffy ay nakakolekta ng malaking halaga ng cola. Habang si Luffy ay nagpaalam kay Boa Hancock, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong hikayatin itong sumama bago siya tumakbo. Gayunpaman, alam niyang magsasama silang muli sa Pirate Festival. Nagulat din ang crew ni Luffy nang makatanggap siya ng imbitasyon sa festival. Binasa ni Robin ang imbitasyon at nalaman na gaganapin ang pagdiriwang sa Delta Island, kung saan magaganap ang isang treasure hunt ng maalamat na haring pirata na si Roger. Agad nitong ikinagulat ang lahat. Samantala, tuwang-tuwa si Festa dahil ang lahat ng worst generation ng mga pirata ay patungo sa pagdiriwang, at naroon din si Bullet na naghihintay pa rin sa kanila. Ito ay lumabas na 2 taon na ang nakakaraan ay nakulong si Bullet sa Impel Down. Matapos lumusot si Luffy sa Impel Down upang hanapin si Ace, pinalaya ni Blackbeard ang lahat ng mga bilanggo mula sa level 6 kung saan pinanatili ang mga pinakamapanganib na kriminal sa mundo. Ngunit sa hindi inaasahan, may isang individual na kahit si Blackbeard ay kinatatakutan at hindi nang ahas na lapitan siya, dahil kilala siya sa palayaw na Demon Son.
Sa sandaling ito, namangha pa rin si Festa sa kahalagahan ng isang pahayag lamang ni Roger, na nagbukas ng buong panahon ng mga pirata. Naroon din si Bullet kasama si Festa. Lumalabas na pumayag si Festa na makipagtulungan kay Bullet para paghandaan ang isang mapanganib na plano sa darating na Pirate Festival. Ang pagdiriwang na ito ay magiging pagtitipon ng lahat ng makapangyarihang pirata mula sa buong mundo. Sa panig ni Luffy, lubusang inihanda ng mga tripulante ang kanilang sarili at handa na silang tumungo sa Pirate Festival. Natuwa si Luffy nang makita ang Delta Island. Ito ay agad na ikinatuwa ng buong grupo dahil sagana sa masasarap na pagkain ang isla, at lalo na't ang sabi-sabing hawak nito ang kayamanang naiwan ni Pirate King Roger. Habang si Nami ay may pagdududa tungkol sa pagdiriwang, ngunit si Luffy ay interesado lamang sa paghahanap para sa kayamanan. Para naman kay Robin, alam na niya ang pangalang Festa, na kabilang sa utak sa likod ng mga pinakasikat na festival sa Grand Line. Isa rin siyang kilalang nagbebenta ng armas at isang masamang pirata. Gayunpaman, sa sandaling ito ay nais lamang ni Luffy na magmadali sa isla. Pagdating nilang lahat sa isla, agad silang nag-e-enjoy at nag-explore sa lahat ng bagay sa festival, na ikinatuwa ng buong grupo ni Luffy. Para naman kay Festa, nang makatanggap siya ng balita na dumating na ang Straw Hat Pirates, agad siyang natuwa at masigasig niyang ginamit ang kanyang teleskopyo para hanapin sila. Dahil ang lahat ng mga pirata na hinihintay niya para sa ganap na pagbuo, sa oras na ito, ang MC ng pagdiriwang ay nagpahayag na ang lahat ng mga pirata ay malayang makipaglaban at magnakawan ayon sa gusto nila, ngunit hindi sila pinapayagang ihayag ang lokasyon ng lugar na ito sa mga marino. Pinili pala ni Festa ang islang ito dahil 20 taon na ang nakakaraan ay natuklasan ni Pirate King Roger ang isang malaking kayamanan dito. Kaya't ang lahat ng mga pirata na kalahok sa pagdiriwang na ito ay kailangang maghanap ng kayamanan na naiwan ni Pirate King Roger. Habang ang lahat ay nasa sabik na naghahanap ng kayamanan, si Lo ay nasugatan. Samantala, si Luffy naman ay pinapagalitan ni Nami dahil sa sobrang pagkain nito na naging dahilan ng pag-alis nila ng huli, kaysa sa ibang mga tauhan ng pirata. Ngunit sa sandaling ito, nananatiling tiwala ang buong grupo na sila ang mananalo. Sa kabilang banda, hinahabol pa rin ni Buggy the Clown, Vita at Mr. Free si Lo na sinusubukang hulihin siya. Dahil naging isa na si Buggy sa 7 Warlords of the Sea, kinuha siya ni Festa para maging security sa festival. Gayunpaman, natuklasan ni Lo ang isang napakalaking sikreto sa likod ng pagdiriwang at planong ipaalam sa grupo ni Luffy. Sa kasamaang palad, siya ay hindi inaasahang natagpuan ni Buggy, kaya agad na ginamit ni Lo ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para mabilis na mag-teleport at makatakas. Sa kabilang banda, nakalusot sa festival sina Vice Admiral Smoker at Tasha G. Lumalabas na ang target nila ay makuha si Bullet, dahil isa siya sa pinakawalang awa na pirata mula sa level 6 sa Impel Down. Sa panig ni Luffy, kailangan nilang masira agad dahil sa unahan nila ay may napakalaking water vortex. Sa hindi inaasahan, ang water vortex na ito ay nag-shoot ng isang kolum ng tubig diretso sa langit na ikinagulat ni Luffy. Biglang naglabas ng maraming bula ang haligi ng tubig at lumitaw ang isang isla sa kalangitan. Kaya lahat ng mga pirata ay agad na nagsimulang makipagkarera laban sa isa't isa upang tumakbo hanggang sa isla. Habang si Kid ay nasa sabik sa pagiging nangunguna, ang barko ni Apo ay inaatake ng vessel ni Drake. Si Bonnie ay kalmadong nakaupo at kumakain. Ang baliw na monk na si Oros ay inaatake ni BG. Nakapagtataka, sina Bartolomeo, ang hardcore fan ni Luffy at si Cavendish ay sumasali rin sa karera patungo sa Treasure Island, habang nasa ibaba pa rin ang grupo ni Luffy. Lumalabas na ginawang penguin ni Frankie ang Sunny Ship para maghanda sa paglipad. Biglang lumitaw si Buggy sa mga kahilingan na ibigay nila si Lo sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinamaan sila ng recoil ng atake ng Sunny Ship. Bilang resulta, agad na lumipad ang Sunny Ship pataas sa haligi ng tubig, na nalampasan ang lahat ng iba pang mga tauhan ng pirata. Samantala, natagpuan na ni Festa si Bullet at sinabi sa kanya na oras na para matupad niya ang kanyang ambisyon. Sa grupo naman ni Luffy, sila ang kasalukuyang nangunguna sa karera. Bigla nilang nakita si Lo na nasugatan. Sinabi niya sa buong grupo na dapat kayong lahat ay umalis dito sa lalong madaling panahon dahil si Festa ay nagtatago ng isang lubhang mapanganib na individual sa islang ito. Habang gusto ni Lo na agad na maghiganti laban sa kanila, nagpasya si Luffy na magpatuloy sa pagsulong at hinimok si Chopper na gamutin ang mga pinsala ni Lo.
Dahil sa nakikitang ayaw makinig sa kanya ng grupong ito, walang choice si Lo kundi manatili at makipagtulungan sa kanila. Kaya't nagpasya silang lahat na maghiwalay at kumilos. Sumakay sa submarino ang grupo ni Lo at Robin at diretsyong bumulusok sa dagat. Akala ng grupo ay malapit nang matapos ang kanilang buhay, ngunit sa kabutihang palad ay nakagawa si Robin ng isang pares ng mga pakpak para sa submarino. Ligtas silang nakababa sa dagat. Nagpasya silang dumiretso sa base ni Festa. Samantala, nagpatuloy ang grupo ni Luffy sa paghahanap ng kayamanan. Sa wakas, ang lahat ng mga pirata ay nakarating sa tuktok ng haligi ng tubig at matagumpay na nakatapak sa isla. Sa kanilang pagtataka, nakita nila ang isang barko na puno ng napakaraming kayamanan sa harapan nila. Kaya't mabilis na tumakbo ang grupo ni Luffy para kunin muna ang treasure chest. Napansin ni Nami ang isang misteryosong treasure chest at sinabihan si Luffy na pumunta at kunin ito. Sa sandaling ito, ang lahat ng iba pang mga tauhan ng pirata ay nakikipagkarera upang makuha ang kayamanan. Biglang sumugod si Killer para salakayin si Luffy, na nagudyok kay Zoro na pumasok at harangan siya. Sabi ni Zoro, ang kapitan namin ay abala ngayon, pero si Apo naman ang umatake kay Luffy. Nang malapit na siyang makipaglaban kay Apo, sinamantala ni Kid ang pagkakataong ito para sumugod, at dapat na agad na habulin ni Luffy si Kid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Kid ay inatake ni Drake. Agad na ginamit ni Kid ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para labanan si Drake. Tumalon din si Luffy at gumamit ng Gear 3 para atakihin silang dalawa ng sabay-sabay. Patuloy niyang pinananatili ang kanyang nangunguna na posisyon sa karera. Patuloy na nangunguna si Luffy. Samantala, ang mga tauhan ni Beiji ay nagiging mga bata sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Bonnie. Sa kabilang banda, ang mga tauhan ng Hawkins ay tahimik na nakaupo at nanonood, na nagsasabi ng kapalaran. Samantala, sinusubukan ng grupo ni Yusuf at Nami na hadlangan ang iba pang mga tauhan ng pirata na maabot ang kayamanan. Habang papalapit si Luffy sa kayamanan, hindi inaasahang inatake siya ng baliw na monk na si Oros, na labis na ikinatuwa ni Luffy habang nasisiyahan siyang humarap sa malalakas na kalaban. Kahit na si Buggy ay hindi makatiis na sumali sa larong treasure hunting. Sa panig ng grupo ni Sanji at Lo, matagumpay nilang napasok ang Festa Stronghold. Natense ang buong grupo at hindi sigurado kung paano hahanapin si Festa, kaya umutot si Brook para maibsan ang stress ng grupo. Ginamit ni Brook ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para mag-transform sa isang multo at palihim na pumasok sa loob. Sa kalaunan, matagumpay nilang nahanap si Festa. Ibinunyag niya na ang Buster Call ay papatayin sa lokasyong ito, na ikinagulat ni Robin dahil iyon ang makapangyarihang marine fleet na sumira sa tinubuang bayan ni Robin. Nang plano nilang bumalik at ipaalam sa lahat, nakasalubong nila si Smoker. Agad niyang inatake ang mga ito, pinakawalan ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit at nahuli sina Brook at Chopper. Nang sinubukan niyang hulihin si Robin, pumagitan si Sanji, nagpa siya na manatili sa likuran upang pigilan siya habang magpapatuloy sina Robin at Lo. Sa panig ni Luffy, ang bagong henerasyon ng mga pirata ay wala pa ring kaalam-alam sa mga nangyayari, kaya't patuloy silang abala sa pakikipaglaban sa kanilang mga sarili, na hindi alam ang sitwasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahanap ni Buggy ang kayamanan sa harap nila, ngunit mabilis na ginamit ni Luffy ang kanyang bilis para suntukin siya sa paglipad. Gayunpaman, si Buggy ay nananatiling hindi nabigla at patuloy na kumapit sa treasure chest na tumatakbo palayo. Sa sandaling ito, habang nakatingin siya sa treasure chest, bigla niyang naalala ang isang bagay na makabuluhan. Biglang may itinapon na barkong pandigma sa isla, dahilan para gumuho ito. Dahil dito, nabitawan ni Buggy ang treasure chest at nahulog sa ibaba. Hindi inaasahan, ang buong isla ay sumabog at ang lahat ay ipinadala sa pagbagsak. Nang makitang bumagsak si Luffy sa dagat, lumundag si Zoro para iligtas siya. Samantala, napagtanto ni Festa na kumilos si Bullet at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng 20 taon sa bilangguan ay naging mas nakakatakot. Sa sandaling ito, ligtas ang lahat ng mga pirata ng Worst Generation, at maswerte na nagawang hilahin ni Zoro si Luffy sa tamang oras. Nagkataon, nakuha na ni Usopp ang treasure chest, ngunit bigla siyang inatake. Habang ang lahat ay nagtataka kung sino ang umatake sa kanila, ang salarin na si Bullet sa wakas ay nagbunyag ng kanyang sarili. Nahuli pa niya si Usopp at kinuha ang treasure chest na ikinagalit ni Luffy. Agad na inactivate ni Luffy ang Gear 2 at naglunsad ng pag-atake kay Bullet.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, natanggap niya ang isang buong suntok ni Bullet. Napakalakas na suntok, ngunit hindi pa rin kumikibo si Luffy at muling tumayo para harapin siya. Habang si Mr. Free at Vita ay walang kaalam-alam kung sino ang taong ito, ipinaalam sa kanila ni Buggy na si Bullet ay dating miyembro ng crew sa barko ni Rogers. Ang lakas niya noong araw ay ikinumpara pa niya sa Dark King na si Ray. Biglang napansin ni Mr. MC na mabilis na papalapit ang isang fleet ng mga barkong pandigma sa dagat. Ginawa ng site na ito ang lahat ng mga pirata sa isla na nataranta at tumakas, alam na ang pananatili ay hahantong lamang sa gulo. Samantala, natuwa si Festa dahil ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano, habang napagtanto ng Worst Generation na ang taong nakatayo sa kanilang harapan ay hindi kapani-paniwalang malakas. Gayunpaman, galit na galit si Luffy dahil naglakas loob siyang salakayin ang kanyang mga kasamahan. Sabi ni Bullet, ikaw ang pinakakilalang rookies ng New Generation, di ba? Kung sino ang gusto ng kayamanan, halika at lumaban. Agad niyang pinakawala ng kanyang Conqueror's Haki, na ikinagulat ng lahat at nabigla sa kapangyarihan nito dahil napagtanto nila na siya ay tunay na halimaw. Ngunit hindi natatakot si Luffy. Pinakawalan din ni Luffy ang kanyang Conqueror's Haki para harapin si Bullet. Sa sandaling ito, tinuya muli sila ni Bullet, na nagsasabing, ano ang mali, natatakot na ba kayong lahat ngayon? Habang tahimik ang lahat, nagsalita si Luffy, ang kalaban mo ay ako. Sa sandaling ito, ipinaalam ni Nami sa grupo na kailangan nilang umalis kaagad. Sinabihan ni Luffy si Zoro na mauna at ipaubaya sa kanya si Bullet. Habang papalabas sina Robin at Law, aksidenteng nabangga ni Robin si Crocodile. Napagtanto ni Robin na maging si Crocodile ay interesado sa kayamanan. Alam niyang tiyak na yayanig ng kayamanan ang mundo. Biglang lumapit si Crocodile kay Law at tinanong kung gusto niyang makipagtulungan. Sa side ni Sanji, lumalaban pa rin siya kay Smoker. Biglang ipinaalam sa kanya ni Tashigi na lumitaw si Bullet at nakikipaglaban kay Straw Hat Luffy. Pagkatapos ay mabilis na inatake ni Bullet si Luffy, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sa isang kisap mata, ang bawat miyembro ng Worst Generation ay isa-isang pinatumba sa pamagitan ng napakalaking lakas ni Bullet. Sa kabila ng sitwasyon, sinubukan nilang lahat na tumayo at lumaban. Sumugod sina Luffy at Kid para suntukin si Bullet, ngunit sa bahagyang pag-ikot ng kanyang katawan ay napatamaan niya ang mukha ng dalawa. Agad na pinakawala ni Baiji ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, na naging isang colossal fortress. Gayunpaman, ang lahat ng mga canyon na nagpaputok mula sa fortress ay walang kahirap-hirap na hinarang ni Bullet. Gumanti siya ng isang malakas na suntok kay Baiji, na nagpapahina sa kanya. Ang parehong sina Hawkins at Apo ay naglunsad din ng kanilang mga pag-atake, na sinundan ni Killer, Drake at Oros, at sa wakas ay nagpakawala si Kid at Luffy ng kanilang pinakamalakas na suntok. Ngunit sa kanilang pagtataka, ang kanilang mga pag-atake ay tila hindi gaanong mahalaga gaya ng mga kagat ng lamok laban sa napakatinding lakas ni Bullet. Sa sandaling ito, tinuya sila ni Bullet, sinabing wala pa silang karanasan at mahina. Ipinahayag ni Bullet na ipapakita niya sa kanila ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sa bilis ng kidlat, inatake niya at pinalipad si Luffy. Hinarap ni Kid si Bullet, tinanong kung ano ang gusto niya. Sumagot si Bullet na gusto niyang maging unbeatable. Habang patuloy na napapaligiran ng mga barkong pandigma ng dagat ang isla, nagpa siya ang grupo ni Zoro na lumaban at lumikha ng sarili nilang landas para makatakas. Biglang naglunsad ng pag-atake si Admiral Fujitora kay Zoro. Sa panig ni Sanji, nagawa nilang makatakas mula kay Smoker at muling nagsama-sama kay Robin. Kung tungkol sa mga pirata ng Worst Generation, sila ay nalulula at tinutuya ni Bullet. Sinabi ni Bullet na ito ang tunay na kapangyarihan ng magiging Pirate King, na agad na ikinagalit ni Luffy at nagawang i-activate ang Gear 4 state. Nakapagtataka, sa pagkakataong ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis ang mga suntok ni Luffy, dahilan upang patuloy na tinamaan si Bullet ng kanyang mga pag-atake. Ngunit ito ay nagpasigla lamang sa kanyang pananabik at agad niyang ginantihan si Luffy. Pagkatapos ay nagpakawala si Luffy ng isang tiyak na suntok at sinuntok din siya ni Bullet sa mukha, dahilan para mapaatras silang dalawa. Sa sandaling ito, nawalan din si Luffy ng kanyang Gear 4 state. Sa panig ni Festa, ipinakikita niya ang labanan sa pagitan ng 5 emperador, Luffy at ang dating tripulante ng Pirate King sa mga nangungunang boss ng Underworld. Si Zoro ay hinaharang pa rin ni Fujitora, na determinadong hulihin ang lahat ng mga pirata na naruroon.
Samantala, si Buggy sa kanyang kasawian ay naghahanap ng paraan para makatakas ngunit natamaan ni Nami Zeus, isang malakas na pag-atake ng kidlat sa ulo. Sa sandaling ito, naubos na ni Luffy ang lahat ng kanyang haki, ngunit hindi pa rin ito nagawang masaktan si Bullet kahit kaunti. Bigla siyang sumuntok ng diretso sa lupa at nagpatawag ng napakalaking submarino. Sa wakas, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit, na nagbigay daan sa kanya na pagsamahin at baguhin ang lahat ayon sa gusto niya. Nakakonsume pala siya ng fusion type na Devil Fruit. Sinimulan niyang baguhin ang bakal na barkong pandigma. Sabi ni Bullet, ang mga mahihina ay hindi mabubuhay sa mga tubig na ito tulad ng mahabang ilong na iyon. Lalo lang nitong pinainit ang galit ni Luffy. Patuloy niyang ipinagmalaki ang kanyang lubos na lakas. Sinabi ni Bullet na nagdudulot lamang ng kahinaan sa iyo ang pagtawag sa isang tao bilang isang teammate. Parang si Whitebeard at maging si Roger. Lahat sila ay natalo dahil sa mga limitasyon na tinatawag mong mga kasamahan sa koponan. Naniniwala siya na ang lakas lamang ng sarili ang susi sa tagumpay. Sagot ni Luffy, ako naman, hindi ako magpapatalo sa iyo. Sa sandaling ito ay ibinunyag niya sa lahat na ang kayamanan sa kanyang pag-aari ay talagang ang One Piece treasure. Agad nitong ikinagulat si Luffy. Sa wakas, matagumpay niyang pinagsama at nag-transform sa isang napakalaking robot. Samantala, abala si Zoro sa pagharang sa mga pag-atake na batay sa gravity ni Fujitora. Ngunit maaari pa rin niyang kontrahin ang mga pag-atake ni Fujitora at kahit na gumanti sa Admiral. Sa sandaling ito ang isang barko ay nahahati sa kalahati. Napagtanto ni Zoro na dumating na rin si Mihawk. Nang haharapin na ng Fat Guy ang 7 Warlords of the Sea, agad na tinawag ni Perona ang mga ghosts para umatake, dahilan para malungkot sila at nawala ng moralidad. Sa sandaling ito, dumating din si Hancock, na binihag ang mga marino at ang mga pirata gamit ang kanyang kagandahan. Sa panig ni Bullets, walang kahirap-hirap niyang tinatalo ang mga pirata ng Worst Generation habang ipinagmamalaki ang kanyang ganap na kapangyarihan. Dahil dito ay ikinainis ni Kid at Luffy, at tumalon sila upang harangin ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, pareho silang pinabagsak ng suntok ni Bullet sa lupa. Nang makitang natalo si Luffy, natuwa si Bullet nang buksan niya ang treasure chest. Lumalabas na sa loob ng treasure chest ay isang eternal post na magdadala sa kanila sa huling isla na Laugh Tale. Nang makita ang eternal post, ang mamamahayag na si Morgan ay natigilan dahil ito ang susi sa paghahanap ng dakilang kayamanan na One Piece. Nang tutulungan na sana niya si Luffy na mag-log out sa mundo, tumayo si Usopp para pigilan siya. Tinanggihan ni Bullet ang mga bala ni Usopp bilang mga laruan lamang ng bata. Nag-transform sila sa matibay na mga lubid na nakapulupot sa kanyang mga daliri. Gayunpaman, hindi pa rin ito nakaapekto sa kapangyarihan ni Bullet at agad niyang ginamit ang kanyang kanyan para barilin si Usopp. Sa sandaling ito, dumating na rin si Admiral Kizaru, ang Golden Monkey habang si Kobe at ang Vice Admirals ng Navy ay nakapaligid sa mga pirata. Biglang sumulpat si Smoker at ipinaalam kay Hina na may itinatago sa kanila ang Navy Headquarters. Sa pagkakataong iyon ay napansin niyang nagtatago si Buggy sa gitna ng mga pirata kaya agad niyang tinanong si Buggy kung ano ang nasa loob ng chest. Sa panig ni Fujitora, napagtanto niyang wala ng oras para makipaglaro kay Zoro, kaya tinawag niya ang isang meteorite para ibigay kay Zoro at saka umalis. Pagkatapos ay tumalon si Zoro at ginamit ang kanyang Santoro technique para hatiin ang meteorite sa kalahati. Namalaya ni Zoro na pababa pa rin ang meteorite patungo sa grupo ni Bartolomeo. Sa kabutihang palad, mabilis na iniwagayway ni Mihawk ang kanyang espada at hiniwa ang meteorite sa maliliit na piraso. Samantala, matapos talunin ang grupo ni Luffy, si Bullet ay tumungo patungo sa mga puwersang marine, na humantong sa kanila upang palibutan siya. Lalo lang siyang ikinatuwa nito. Biglang sumugod si Smoker at inutusan ang mga marino na umatras, dahil ang pangunahing layunin ni Bullet ay talunin ang Navy. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay pinakawalan niya ang kapangyarihan ng kanyang paggising sa Devil Fruits. Maaari niyang dagdagan pa ang saklaw ng kanyang paggising sa Devil Fruits, na nagbigay daan sa kanya na ma-assimilate ang isang buong bayan at mag-transform sa isang napakalaking halimaw. 4 na Vice Admiral ang sumugod upang harapin siya, ngunit natalo sila sa isang indayog lamang ng kamay ni Bullet. Patuloy niyang binalutan ng hockey ang kanyang braso at naghatid ng malakas na suntok na nagpalipad sa maraming puwersa ng Navy at pirata. Ito pala ay noon pa man ay hinahangad niyang lampasan si Roger at maging undefeated.
Sa malayo, si Lucci mula sa CP0 ay nagmamasid pa rin sa sitwasyon. Namangha ang grupo ni na Smoker at Kobe nang makita ang napakalaking halaga ng hockey na taglay ni Bullet, na kayang balutin maging ang higanteng nilalang. Habang ang mga sundalo ng Navy ay nananatiling natatakot, ang Golden Monkey Admiral Kizaru ay hindi pa rin gumawa ng anumang aksyon. Biglang naglabas ng utos si Vice Admiral Red Dog Akaino para sa buong Navy na isagawa ang Buster Call. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Festa sa lakas ni Bullet at naniniwalang tiyak na malalampasan niya si Roger. Naglakas loob pa siyang hamunin si Sengoku na lumapit at hulihin siya. Si Festa ay nagpaplano ng isang Grand Extermination Festival sa karagatan, na naglalayong lumikha ng isang bagong panahon na katulad ni Roger. Samantala, nag-organisa ang Navy ng briefing tungkol kay Bullet. Lumalabas na noong kanyang kabataan ay isang sundalo siya at kinikilala bilang isang bayani. Gayunpaman, siya ay pinagtaksila ng sarili niyang mga kasama, na humantong sa kanya upang maging walang awa at patayin ang lahat ng mga sibilyan. Simula noon, naging wanted na si Bullet at sumali sa Roger Pirates. Gayunpaman, kalaunan ay nahuli siya ni Sengoku at ikinulong sa Impel Down. Sa puntong ito, dumating si Garp upang kausapin si Sengoku. Kailangan nilang dalawa na aminin na si Bullet ay isang halimaw, palaging nagsusumikap na malampasan si Roger. Ngunit ang pagkamatay ni Roger ay nagdulot sa kanya ng higit na pagkabaliw sa huling pagkakataon na kailangan nilang gamitin ang Buster Call at pakilusin ang isang buong armada ng Navy upang makuha siya. Sa panig ni Luffy, siya ay napagod at sinubukan ni Usopp na paalisin siya dahil ang kanilang pakikipagsapalaran ay hindi pa titigil dito. Biglang bumagsak ang isang haligi patungo kay Luffy, ngunit tumalon si Usopp upang protektahan siya. Buti na lang at napa-freeze ni Brook ang nag-aalab na pillar sa oras at sumugod din si Chopper, kaya hinimok ni Usopp si Chopper na gamutin muna si Luffy. Sa panig ng Navy, sinusubukan pa rin nilang labanan si Bullet. Natanggap nila ang mensahe na iniutos ni Akaino na gamitin ang Buster Call para sirain ang islang ito. Ang pananatili sa islang ito ng mas matagal ay magiging lubhang mapanganib, na nagiging sanhi ng takot sa lahat ng Navy. Mabilis silang tumakbo para makalayo sa lugar na ito. Tungkol naman kay Bullet, napatingin siya sa mga darating na barkong pandigma ng Buster Call, na nagsilbi lamang upang mas lalong ma-excite siya. Habang sinabihan ni Smoker si Hina na akayin si Kobe at ang iba pa, nagpasya siyang manatili at lumaban. Napagtanto niyang nais ding kunin ng Navy ang treasure chest, kaya desidido siyang kunin muna ito para maiwasang masira ang isla. Biglang sumulpat si Sabo at pinatigil si Smoker. Nakilala siya ni Smoker bilang nakatatandang kapatid ni Luffy, at pareho silang nagpakawala ng kanilang kapangyarihan sa Devil Fruit at naglunsad ng mga pag-atake laban sa isa't isa. Nang makitang natakot at tumatakas ang mga Marines mula sa isla, nag-alala ang grupo ni Nami. Gayunpaman, nagtiwala pa rin siya sa kanyang desisyon na manatili at hintayin si Luffy. Samantala, labis na nag-aalala si Hancock para sa kanyang asawang si Luffy. Biglang may nakita siyang kulay pula, iniisip na baka si Luffy iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Buggy pala ang sumulpat, at bilang resulta, agad siyang sinipa palayo. Sa side ni Chopper, sinubukan niyang itakas si Luffy, ngunit biglang sinabi ni Luffy na ayos lang siya, kaya hiniling niya kay Chopper na ibalik muna si Usopp sa Sunny Ship. Si Usopp, maluhaluhang humingi ng tawad kay Luffy, dahil siya ay mahina para tulungan siya. Kaya, bumagsak si Usopp dahil sa pagod. Sa sandaling iyon, nagpasya si Luffy na bumalik at magkaroon ng matinding pakikipaglaban kay Bullet. Agad niyang inactivate ang Gear 4 at inilunsad ang sarili kay Bullet sa hindi kapani-paniwalang bilis. Samantala, nag-aaway pa rin sina Sabo at Smoker at tila wala sa kanila ang makalamang. Biglang sinipa ni Hancock si Buggy papunta sa kanila habang hinahanap pa rin niya si Luffy. Sa sandaling ito, agad ding nag-teleport si Lo sa kanilang lokasyon. Habang ang lahat ay nagtatalo sa isa't isa, iminungkahi ni Lo ang isang plano upang kunin si Bullet mula sa higanteng metal. Isang beses lang magagamit ang planong ito, kung mabigo, lahat sila ay matatalo. Agad na tumanggi si Smoker na makipagtulungan sa mga pirata. Ayaw niyang makipagtrabaho sa kanila. Biglang nakita nilang lahat si Luffy na sumusugod kay Bullet, ngunit bigla itong sinuntok at lumipad patungo sa kanila. Nang makita si Luffy, nabigla si Boa Hancock sa kanya. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Lo ang kanyang plano kay Luffy na ikinatuwa ni Luffy. Sa huli,
Nagkasundo ang lahat na makipagtulungan at harapin si Bullet. Para naman kay Festa, nang makita niya si Luffy na nakikipagtambalan sa Shichibukai, ang mga Marines at ang Revolutionary Army, siya ay labis na natuwa. Biglang inactivate ni Luffy ang Gear 4 at inatake si Bullet. Pero hindi pa rin nila naririnig ang buong plano ni Law, kaya kailangang ipaalam ni Law sa lahat, na gagawa muna si Law ng butas para masira ang hockey ni Bullet at kapag nagpakita siya, sabay-sabay silang lahat sasalakay sa kanya. Hindi pa rin makalapit si Luffy kay Bullet kaya nasuntok siya at lumipad muli. Pagkatapos ay nagsimulang kumilos ang mga tao. Biglang sumulpat din si Crocodile at sumama sa kanila sa pagtutulungan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagalit si Boa Hancock. Nagalit ito dahil sinaktan ang kanyang asawa. Kaya tumakbo siya para salakayin si Bullet gamit ang isang malakas na sipa, ngunit masyadong malakas ang kanyang hockey. Pagkatapos ay gumamit si Crocodile ng Sandstorm para palibutan siya at mabilis na nag-transform si Law para tulungan ang buhangin na makapasok sa katawan ni Bullet. Ngayon ay nakabalik na si Luffy at hinipan niya ang kanyang braso bilang paghahanda upang harapin ang isang tiyak na suntok kay Bullet. Habang sinusubukang pataasin ni Bullet ang kanyang hockey, lumipad sina Smoker at Sabo at direktang nagsagawa ng pinagsamang pag-atake ng usok at apoy sa kanya, na naging sanhi ng pagkawala ng braso niya. Habang gagamitin ni Bullet ang hockey para muling ikabit ang kanyang braso, tumatakbo si Buggy para makaalis sa sitwasyong ito. Napagtanto na hindi na siya makakatakas sa oras, binato niya ng bomba ang braso ni Bullet na nahuhulog, na naging sanhi upang ito ay sumabog at tangayin ang braso ni Bullet. Napagtanto ni Bullet na ito ay ang paggalaw na ginamit ni CP0 Lucci, at napagtanto niya na ang world government ay laban din sa kanya. Si Festa naman ay nagulat, hindi makapaniwalang nanghihina na si Bullet. Gayunpaman, may natitira pang isang braso si Bullet kaya agad siyang naglunsad ng pag-atake laban sa kanila. Habang iniisip ni Law na nabigo sila, hinimok ni Sabo ang lahat na magtiwala kay Luffy. Si Luffy pala ay patuloy pa rin sa pagpintig ng kanyang braso gamit ang malakas na hockey. Naging inspirasyon ito sa lahat na manumbalik ang kanilang espiritu at patuloy na salungatin siya. Lahat sila ay tumakbo pasulong gamit ang kanilang pinakamalakas na kakayahan. Patuloy na pinalakas ni Bullet ang kanyang hockey sa higanteng halimaw. Ang partido pagkatapos ay nagpakawala ng isang pinagsamang pag-atake, na sinira ang kanyang depensa. Gayunpaman, nanatiling hindi nabigla si Bullet at napatumba silang lahat sa isang malakas na pag-atake. Sa wakas, si Luffy na naman. Mabilis siyang kumilos patungo kay Bullet, hinila ang higanteng braso mula sa likuran. Kaya lalo pang itinaas ni Bullet ang kanyang hockey sa kanyang braso at naglunsad ng isang mapagpasyang suntok. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga kamao, biglang nabasag ang braso ni Bullet, na tumusok sa kanyang napakalaking baluti, na ikinagulat ng lahat. Sa loob niya, gayunpaman ay isa pa ring cyborg. Pagkatapos ay pinahiran niya ng hockey ang kanyang braso, na nagbabalak na magbigay ng isang tiyak na suntok kay Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumibol ang Sid ni Usopp at pinigilan siya at sinira ang kanyang cyborg. Nang makitang bumagsak si Bullet, sumugod sina Crocodile at Lucci. Gayunpaman, pinigilan sila at sinabihan nina Sanji at Zoro, "Huwag niyo nang pakialaman ang aming kapitan." Patuloy na umabante si Luffy at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok kay Bullet. Kahit na napakalakas pa rin ni Bullet, ngunit hindi pa rin sumuko si Luffy at patuloy na lumaban. Kaya inilabas ni Bullet ang lahat ng kanyang hockey at sinabing, "Ako ang magiging hari ng pirata." Sumagot si Luffy, "Hindi ka karapat-dapat na maging hari ng pirata." Parehong sunod-sunod na suntok ang ibinato ni na Luffy at Bullet sa isa't isa. Nakapagtataka, natamaan ni Bullet ng suntok ang mukha ni Luffy at nagproklama, "Ako ang pinakamalakas sa mundo." Sumagot si Luffy, "Walang sino man ang makakaligtas ng mag-isa sa malawak na dagat na ito." Dahil dito, naalala ni Bullet ang mga panahon na naglakbay siya kasama si Roger. Bagamat palagi niyang hinahamon si Roger at natatalo, nakaramdam siya ng saya sa mga sandaling iyon. Sa sandaling ito, nabawi ni Luffy ang kalamangan sa labanan, patuloy na sinuntok si Bullet sa mukha. Idineklara ni Luffy, na ako ang magiging hari ng pirata. Sa wakas, natalo ni Luffy si Bullet sa isang malakas na suntok, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Nagulat ang lahat nang makitang natalo si Bullet. Bumalik si Luffy sa kanyang normal na anyo, ngunit matagumpay niyang nakuha ang treasure chest, na nagpasaya sa kanya. Napagtanto ni Festa na nabigo ang kanyang plano.
Si Luffy, na curious, ay nagbukas ng treasure chest at nakahanap ng isang eternal pose na humahantong sa Laugh Tale. Biglang nilipat ni Lucci at Crocodile ang atensyon sa pag-atake kay Luffy. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa, si Luffy ay dinurog ang eternal pose at sinabing hindi ko ito kailangan kaya sila ay nagulat. Agad na nag-teleport si Law sa buong grupo sa tabi ng barkong Sunny. Samantala, nagawang hanapin ni Sabo si Festa. Lumalabas na tinutugis siya ng revolusyonaryong army, dahil siya ang may pananagutan sa paglikha ng mga kakilakilabot na digmaan. Kaya naman agad siyang tinalo ni Sabo. Napagtanto ng grupo ni Luffy na kailangan nilang umalis kaagad sa isla upang makatakas mula sa Navy. Nakapagtataka, sumama si Kid at iba pang mga pirata, sabay-sabay na nilagpasan ang pagkubkob ng Navy. Biglang tinangka ng The Golden Monkey Admiral Kizaru na salakayin sila. Mabilis na ginamit ni Sabo ang kanyang firepower upang lumikha ng pader ng apoy, na tinulungan ang grupo ni Luffy at ang iba pang mga pirata na tumakas. Ito ay lumabas na si Roger ay hindi kailanman gustong mag-iwan ng isang eternal pose na tumuturo sa Laugh Tale. Inihagis niya ito sa dagat, sa paniniwalang may makakahanap ng One Piece sa kanilang sarili. Nang malaman nilang winasak ni Luffy ang eternal pose, nabigla ang lahat dahil ayaw ni Luffy na maging predictable ang adventure nila. Kaya nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay.